kaso wala siyang dahon pa. Bali, ito yung mama niya. Ito yung una-una kong itinanim. Ito na yung mga bagong tubo niya. 3. Tanggalin yung mga old leaves niya, yung mga lumang dahon. Pag yung halaman mo kasi payat, saka hindi siya masyadong lumalago, ibig sabihin may problema sa kanyang lagayan, saka yung sa kanyang lupa. Pag hindi siya mataba, lumalago, try mo siyang ilipat ng ibang container, kalagyan, kaya ipalitan mo yung kanyang lupa. Baka hindi siya comfortable. Ayan. Kaiba itong ating syngoniums. Ito yung baby niya. Nilipat ko na to siya dito. Ito yung may halong green, may halong pink, may halo siyang white. Ayan. Para siyang tricolor. Tricolor siya. May pink, may green, and may white. Tricolor siya na syngoniums. Yan yung mga black pag ko, pinatatanggalan ko ng mga damo. Kasi mga pinunlak ko, hindi naman tumubo. Ang tumubo ay mga damo. Itong ko, Rex Begonia. Pinaghiwa-hiwalay ko na siya kasi kumpul-kumpul na din yung kanyang kinukuhanan ko na din siya ng lahi. Ating Rex Begonia para dumami na din siya. Ito kasi itong mga dati kong pinunla, mga damo tumubo, pinatatanggal ko yung mga damo. Kaya ito, wala na itong laman. Pupunlaan naman natin siya ng panibago. Standby mo natin dito. Dito mo natin siya ilalagay. Linya-linya muna natin dito. Ito kasi payat siya. Itong ating Dracena. Yung Dracena para siyang maliliit na tea plant. Kasi payat siya sa dati niyang kinalagyan, kaya lilipat natin siya ng ibang soil, ibang black bag. Baka sakali siyang tumaba. Hindi siya tumaba sa dati niyang kalagyan. Subukan natin ilipat. Baka sakaling tumaba yung ating Dracena. Baka siya mga cute na cute na tea plant. Lagyan natin siya dito. Try natin kung tumaba itong ating Dracena. Ilagay natin muna dito. Standby natin siya dyan. Iyan mo natin siya dyan. Ito din itong ating tea plant o
o yung tinatawag din na baston ni San Jose kasi napunit yung kanyang black bag. Try natin siyang lipat natin siya sa ibang black bag. Nilagyan ko lang siya ng plastic para di matapon yung kanyang soil. Yung mga tuyong dahon, tanggalin natin para matubuan siya ng panibagong dahon. Kaso, kadalasan naman kasi kay baston ni San Jose or tea plant, umaangat na yan siya pag natatanggalan ng mga dahon. Tumataas na yan siya. Tapos doon naman sa dulo, doon naman siya sisibol ng panibagong dahon. Ito, ilipat muna natin to siya kasi punit yung kanyang black bag. Hindi mo natin siya nilipat sa paso kasi wala na tayong paso. Ubos na yung ating mga paso. Black bag na lang yung available. Ayan. Sa paglilipat, kailangan hindi natin maputol yung kanyang ugat. Madami na din siyang ugat. Lumalabas na din siya. Kaya kailangan dandahan lang. Ayan yung mga ugat na niya. Kaso, ang problema, parang walang fit sa kanya na black bag. Kasi itong black bag na natira ay maliliit. So, kaya natin ilalagay itong ating baston ni San Jose. Hanap tayo ng medyo malaki-laking paso. Ito. Meron pa. Ay, ayun lang. Napunit din. Ano ba naman yan? Alpak din naman to. Napunit pa. Napigtas. Kaya ko sa itong nilipat. Napigtas pa. Ayan. Nakahanap tayo ng medyo malaki-laking paso. Kaso, meron siyang nakahalong halaman. Uy, wala naman siyang ano ba ito? Mga halaman na kakaiba. Pag na dito kasi may hanap muna tayo ng kalagyan. Ayan, meron tayo nahanap na paso. Itong ating white aglaw. Ilipat mo natin ito siya kasi payat siya dito. Kaya pagpalitin natin siya ilipat natin siya sa black bag. Kasi tuyo naman yung kanyang medyan. Pwede natin siyang pugutin. Diba? Yan. Palitin natin siya. Lagay.
Lagyan din na siya ng kunting lupa sa ilalim. Lagyan ko ng lupa. Lagyan din ng kunting lupa sa ilalim. Para yung kanyang ugat, meron agad na makakapitan. Diba? Ayan. Meron na siyang kalagyan. Meron na siyang paso. Fit na fit sa kanya yan. Tapos, yung itaas, lagyan din natin siya ng lupa. Ayan. O, diba? Okay. Ito siya. Kalagyan. Siyempre ito, tinanggal natin. Ngayon, hiwa-hiwalayin natin kasi 3 piraso siya. Dandahanin natin siyang paghihiwalayin. Medyo ano din siya kasi kapit na yung kanyang mga ugat. Pag naba natin yung ugat niya, magpapanibagong tubo na naman yan siya. Hindi ba tumunog? Paghiwalayin natin ito. Yan. Yung mga ugat niyang lalaki oh. Bali, magpapanibago tayong tanim. Sa una, medyo malalanta to siya kasi nilipat natin. Saka may mga naputo siya na ugat. Mga isang linggo bago yan siya babalik sa dati. Maganda to siya pag nag-bloom. Bali, meron pang susong malaki. Pumasok na yung ugat sa susong malaki. Ayan, medyo bawasan natin yung kanyang lupa kasi madami na siyang ugat. Saka tanggalin natin itong mga sira niyang dahon. Yung mga pangit niyang dahon. Para magdadahon naman siya ng panibago. Ayan. Saka natin siya dagdagan. Ayan. Dati yung mga ganitong klase mga aglaonema, mahal. Ngayon, mura na lang siya. Nabibenta mo na lang siya ng 50 each, 100, depende sa bloom, sa lago ng isang halaman. Bawasan natin yung ating lupa para magkasya itong ating mga ugat. Sa dami ng klase ng mga halaman, minsan nakakalimutan ko din yung kanilang pangalan. Kaya minsan pag nakakalimutan ko, ni-research ko na lang siya ulit. Pinipicturean ko and then alam mo na kung saan mo siya hanapin. Tapos yan. 3. Ito yung 3. Meron pa siyang isa kaso wala siyang dahon pa. Bali, ito yung mama nila. Ito yung una-una kong itinanim. Ito na yung mga bagong tubo niya. 3. Tanggalin yung mga old leaves niya, yung mga lumang dahon.
Pag yung halaman mo kasi payat, saka hindi siya masyadong lumalago, ibig sabihin may problema sa kanyang lagayan, saka yung sa kanyang lupa. Eh, pag hindi siya mataba, lumalago, try mo siyang ilipat ng ibang container, kalagyan, kaya ipalitan mo yung kanyang lupa. Baka hindi siya komportable. Ayan. Tapos bukas, kasain mo na siya ng tubig para maarawan. Merong mga halaman na mabilis sumipsip ng tubig, kaya kahit gabi pwede mo siya diligan. Pero merong iba na pag binasa mo, nalalanta, nasisira yung kanyang mga ugat. Ayan. Itong isa, subukan din natin siyang itanim. Baka, ano din siya, tutubo ulit. Lagyan na natin siya dito. Diba? Merong mga linta sa lupa. Ayan. Pag nahawakan mo siya, malagkit siya. Para siya may mga laway-laway. Kaya hindi na ako nagagwantis pag nagano naman. Katapos mo mag-hawak ng lupa, hugas ka lang ng mabuti ng sabon. Takpan natin itong ugat niya. Ayan. Nahawakan ko pa yung malagkit. Diba? Tapos natanggalan ko din ng mga damo, yung mga ito na pakinabangan ko din. Nalagyan ko na din siya ng mga panibagong tanim. Ayan. Good. Meron pa mga bakante dito, mga tatlo pa ito. Lagay ko muna siya dito. Oops. O, diba?